Meron itong kakaibang laman dagat na nakakain daw. Sa bayang ito sa Quezon, ginagawa daw itong chicharon. Ano nga kayang uri ng nilalang ito? At safe kaya itong kainin? Dito sa Padre Burgo sa Quezon Province, bet ng lahat na kainin ang chicharong ito. Di lang basta chicharon ang nakikita nyo. Ang nilalagtakan nila ay chicharon mula sa kibet o chiton sa English, isang uri ng mollusk. Masarap po siya lalo na pag ginawa sang chicharon. Sa video, pinapakita pa ng vlogger na si Angelica kung paano nila kinukuha ang kibet. Natutunan ko pong lutuin yun dahil dun sa kaibigan ko po na taga-Alabat, Quezon po. Nabanggit niya po sa akin na pwede siyang gawing chicharon. Pinakita rin ni Angelica kung paano nila ito ginagawang chicharon. Aba, pwedeng pampulutan yan, ha? Nung una po ay natakot po kami kasi yung nabanggit po sa akin ng friend ko ay iba po yung itsura niya. Kaya po ang ginawa namin, nung nakakuha po kami nun ay pinost po muna namin sa social media. Nagtanong po ako dun sa mga followers ko kung yun nga po ba talaga yun. Malinamnam siya kahit walang masyadong ilalagay na ingredients. Pero ano nga ba ang kibet o chiton? Sa Quezon, ang kibet ay local name para sa isang uri ng chiton o marine mollusk na isang sea snail. Kauri ito ng mga suso at clams, pero kakaiba ito dahil sa kanyang 8 overlapping shell plates na parang natural nitong armor. Ang shell plates ng kibet ay gawa sa calcium carbonate, kaya ito'y matibay pero flexible. May malakas na muscular foot ang kibet na ginagamit nito para kumapit sa mga bato. Kapag natanggal sa pagkakakapit sa bato, kaya nito mag-roll up na parang bola gamit ang shell plates para protektahan ang malambot nitong katawan. Dami mong alam, Kuya Kim. Nakakain nga kaya ito? Ngayong araw ay pinakita ni Angelica ang pagkuha at pagluto ng kibet bilang chicharon. Dito sa mabatong parte ng dalampasigan nila ito kinuha. Mano-mano nilang inalis ang kibet mula sa pagkakakapit nito sa bato gamit ang stick at iba pang matalim na bagay. Mahirap po siya tanggalin sa bato. Kailangan po talaga ay kutsilyo. Gagamitan mo siya ng kutsilyo kasi mahigpit po siyang dumikit sa bato. Ang mga nakuha nilang kibet ay huhugasan at saka ilalaga sa loob ng 15 minuto. Lilinisan mo po siya, tatanggalin mo yung mga parang balahibo niya po, tapos yung parang may bituka. Pagkatapos mapakuluan at malinisan, ibinilad nila ito sa init ng araw para matuyong mabuti. Matapos ang ilang araw ng pagpapatuyo, saka ito piprito hanggang sa maging malutong. Ang finished product, isang malinamnam na seafood chicharon mula sa kibet. Masarap, pwedeng pampulutan. Sa una, pag titingnan mo, parang ano siya, parang hindi naman nakakain. Pero once na matikman mo, masarap. Believe it or not, ang chiton ay nakakain. Considered a delicacy sa iba't ibang coastal regions globally ang chiton, partikular sa Bahamas, Mexico, Australia, pati ng Pilipinas. May nagsasabi na ang kibet ay may aphrodisiac effect o pampalakas ng katawan sa labing-labing. Kaya tinawag din itong power food, lalo na sa mga lalaking mangingisda. Dami mo alam, Kuya Kim. Pero si Angelica may isang luto pa raw na alam sa kibet. Ipatitikim naman daw niyang adobo version nito. Ang mga nakuha niyang kibet, hinanda na niya. Sa kanya ito inadobo. Makalipas ng ilang minuto, ready to serve ng adobong kibet. Maanghang, lasang adobo. Lasang adobo din. First time ko lang po nakatikim nito at nakakita nito. Masarap po pala. Pero mahalagang tanong, ligtas ka bang papaki ng ganitong uri ng laman dagat? Safe kainin ang kibet. Ito'y mataas sa protina. Ito'y nakatulong sa ating muscle growth, muscle tissue repair,
at sa ating overall energy. Aside dito, makakuha rin tayo ng iron and vitamin B12 na makakatulong to sa ating nerve function, immune system. Ngunit kailangan natin maalala ang 4S sa pagkain ng kibet. Una, ang source. Dapat panitiliin nating malinis at alam natin kung saan ito nanggaling. Yung sanitation. So pagkatapos natin siya makuha sa bato, kailangan natin linisin itong mabuti. And yung pangatlo is yung seguridad. Dapat alam natin ito kung paano lutuin. At panghuli, yung sensitivity. Dapat natin itong iwasan kung may allergy tayo sa mga shellfish or any seafood. Pero paalala pa rin ng mga eksperto, Galing siya sa dagat, kaya medyo mataas din siya sa iodine. So, mainam na in moderation natin siya kainin. sa lawak ng ating mga karagatan, maraming lamang dagat ang ngayon lang natin nalalaman na pwede palang kainin. Ang chiton o kibet, na bet ng marami. May taglay pang sustansya na makakatulong sa ating kalusugan. Dami mong alam, Kuya Kim. Dami mong alam, Kuya Kim!